Ububos na ang bala sa giyera sa Iran, agad na humiling ang Amerika ng 400,000 na bala ng 155 mm na artillery mula sa Pilipinas. Pinilit nila ang bansa, sinasabing hindi ito magtatagal ng 48 oras kung wala ang Amerika. Ngunit, matigas ang sagot ng Republika ng Pilipinas, hindi. Nabigla ang Amerika. Sa sandaling nahayag ang katotohanan ng isang superpower na hindi kayang gumawa ng sarili nitong bala, nagulantang ang mundo sa nakakagulat na katotohanang natuklasan sa Defense Industrial Complex ng Pilipinas. Ibinubunyag namin ngayon ang buong kwento. Bago magsimula, mag-subscribe at mag-like at suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkomento ng Pilipinas laban sa ikatlong palapag ng Pentagon sa silid ng briefing ng KM1. Ang mga fluorescent na ilaw ay kumukutitap ng malamig. Sa loob ng 27 taon, nagtrabaho ako sa gusaling ito. Ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang hangin sa briefing room na kasing bigat ng araw na yon. Ako si James Howard, ang Undersecretary for Defense Logistics and Strategic Planning ng Department of Defense. Sa madaling salita, ako ang ginaglalagay na gasolina sa malaking makina naggiyera na tinatawagin na Estados Unidos. Mula sa isang bala hanggang sa mga misil na Tomahawk na inilalagay sa mga aircraft carrier, ang trabaho ko ay idisenyo at pamahalaan ang daloy ng lahat ng materyales na kailangan ng Estados Unidos para sa digmaan. Isang ulat na nakalagay sa aking harapan ang nagpapahinto sa aking puso, 155 mm artillery shells. Remaining deployable inventory, approximately 110,000 rounds. Hindi ako makapaniwala. Binasa ko itong muli ng 3 beses. Naramdaman kong nanginginig ng bahagya ang dulo ng aking mga daliri. Alam ng lahat ng nakaupo sa silid na iyon kung ano ang ibig sabihin ng bilang na 110,000 rounds. 4 na buwan na ang nakalipas simula nang magsimula ang giyera laban sa Iran at ang US military ay gumagamit ng average na higit sa 2,000 na bala ng 155 mm araw-araw. Sa simpleng pagkalkula, nangangahulugan ito na mayroon na lamang kaming natitira na sapat para sa 55 araw. Kulang pa ito para sa 2 buwan. Ngunit ang tunay na problema ay hindi ang inventaryo. Mayroon lamang 3 linya ng produksyon ng 155 mm na bala sa mainland ng Amerika, ang Scranton Army Ammunition Plant sa Pennsylvania, ang Lone Star Production Facility sa Texas at isang reserve line sa Iowa. Kahit na buong-buo ang pagpapatakbo ng 3 pasilidad na ito, ang maari lamang nilang gawin sa isang buwan ay 14,000 na bala ng 155 mm. Higit sa 60,000 na bala ang ginagamit sa frontlines kada buwan, ngunit ang mga pabrika ay hindi nakakagawa kahit isang kapat ng halagang iyon. Ang agwat sa pagitan ng bilis ng pagkonsumo at bilis ng produksyon ay lumalaki araw-araw. Ang agwat na iyon ay nangangahulugan na ang kakayahan ng Estados Unidos na magsagawa ng digmaan ay malapit ng bumagsak. Ang koronel ng Army Logistics Command na nagbibigay ng briefing ay lumunok ng tuyo. Nakita ko ang Joint Chiefs of Staff Operations Chief na nakaupo sa tabi ko na binabali ang kanyang ballpen. Walang sinuman sa 12 matataas na opisyal sa silid ang nagsalita. Hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon, kung saan ang tanging tunok na pumupuno sa katahimikan ay ang mahinang hum na galing sa ventilation system ng underground briefing room. Nang sandaling iyon, nagsalita ang aking superior, si Milton Crawford, ang Undersecretary of Defense. Sumandal si Crawford sa likod ng kanyang upuan, tumingala sa kisame at nagsalita ng tila walang pakialam, kaya. Nakausap na ba natin ang Pilipinas? Lahat ng mata sa silid ay sabay-sabay na tumingin kay Crawford. Ako rin ay lumingon. Si Crawford ay nakatingin pa rin sa kisame, na parang pumipiling tanghalian. Dun sa Pilipinas, gumagawa silang bala, diba? Humiram lang tayo. Upang ipaliwanag si Milton Crawford, kailangan mong malaman ang tungkol sa rotating door sa Washington.
Ang rotating door ay tumutukoy sa isang defense industry executive na itinalaga sa isang mataas na posisyon sa gobyerno at pagkatapos ng pagre-retiro, bumabalik muli sa defense industry. Si Crawford ay simbolo ng rotating door na iyon. Isa siyang dating vice president ng General Dynamics, isang tao na umakyat sa posisyon ng Undersecretary of Defense sa pamamagitan ng political funding at lobbying. Wala siyang kahit isang araw na karanasan sa militar. Isang tao na hindi kailanman nakarinig ng tunong sumasabo na bala sa larangan ng digmaan ng nangangasiwa sa estratehiya ng logistik ng Estados Unidos. Tumayo si Undersecretary Crawford at lumakad patungo sa screen sa harap ng briefing room. Tinapik niya ang 3 pabrikang bala na minarkahan ng pulang tuldok sa isang malaking mapang Amerika at sinabi, "Ano ang problema kung buong-buo ang pagpapatakbo ng pabrikang ito? Paandarin natin sila 24/7, 3 shift." Maingat na sumagot ang Army Logistics Commander na nasa tabi niya, "Sir, buong-buo na po silang tumatakbo. Kulang po kami ng mga skilled technician. Upang makdagdag ng nga linyang produksyon, kailangan pong minimum na $42 bilyong at 7 taon." Tumataas ang kilay ni Crawford. Suminghal siya, 7 taon, sa tingin mo, maghihintay ang magakaway ng 7 taon, pagkatapos ay tinitigan niya ako. "Howard, ikaw ang head ng Allied Logistics Cooperation, di ba? Alam mong gumagawa ng bala ang Pilipinas. Magbuo kang isang special envoy at pumunta sa Maynila. Siguraduhin mong makakuha ka 400,000 na bala ng 155 mm. 80 na bala no 105 at 7 na JDAM na misile. Sa sandaling iyon, malinaw kong nabasa ang isang bagay sa tono ni Crawford. Para sa kanya, ang Pilipinas ay hindi isang bansang hihilingan. Ito ay isang bansang aabisuhan. Tila mayroong pagpapalagay sa kanyang boses na natural na susunod ang Pilipinas, tulad ng isang head office na nagbibigay ng tagubilin sa isang subcontractor. Sa totoo lang, hanggang noon, hindi rin ako gaanong naiba. Ang aking pakaunawa sa Pilipinas ay halos hindi nagbago sa loob ng 27 taon. Ang Republika ng Pilipinas ay isang kaalyadong bansa kung saan nagbibigay ng security umbrella ang Estados Unidos. Mayroong 28,100 na US forces na nakaistasyon sa Pilipinas, at ang Pilipinas ay nagbabayad ng higit sa $1.3 bilyong sa defense cost sharing taon-taon. Ngunit naisip ko na ang halagang iyon ay napakababa kung ikukumpara sa halaga ng pagpigil na ibinibigay ng Amerika. Ang pagtanggi ng Pilipinas sa kahilingan ng Amerika ay labas sa aking imahinasyon. Hindi iyon nangyari kahit minsan sa loob ng 27 taon. Ang Pilipinas ay laging nakikipagtulungan kapag humihiling ang Amerika. Nagpadala sila ng mga tropa sa Iraq, nagpadala ng mga medical team sa Afghanistan, at laging nagpapadala ng kanilang pinakamahusay na unit sa mga multilateral military exercises na pinangungunahan ng Amerika. Kaya naisip ko na ito ay isang procedural issue lamang. Napupunta ako sa Maynila, formal na magsumita ng kahilingan, at pagkatapos ay sasang-ayunan ito kang Pilipinas matapos dumaan sa kanilang internal procedure. Muling nagsalita si Crawford. At Howard, sinabi rin ng Kongreso na isasama nila ang isang miyembro ng Armed Services Committee. Kilala mo si Congresswoman Cheryl McIntyre, di ba? Sa sandaling narinig ko ang panggalang iyon, nanakit ang aking sikmura. Cheryl McIntyre, isang 3-term Congresswoman mula Texas, miyembro ang Senate Armed Services Committee. Isa sa pinakamalakas at pinakamatigas na hawk sa Washington. Siya rin ang kongresista na nakatanggap ng pinakamaraming political funding mula sa mga defense contractor. Ayaw niya sa diplomatic rhetoric. Sa mga pulong, wala siyang pakialam sa dignidad ng kalaban at sikat siya sa pagagis ng mesa kapag hindi natutupad ang kanyang kahilingan. Ngumiti ng bahagya si Crawford. Kung nandun si McIntyre, siguradong kinakabahan ang mga Pinoy.
Walang masama dun. Buntong hininga ako sa loob, ngunit ang utos ay utos. Nabuo ang special envoy sa loob ng 2 araw. 6 kami sa kabuuan. Ako, 4 na kawani ng Department of Defense, si Congresswoman McIntyre mula sa Kongreso at ang kanyang aide. Kasama rin sa team ang aking subordinate, si Michael Chan. Siya ay isang logistics analyst na may master's degree sa engineering mula sa MIT. Ang taong pinakamamasa ko pagdating sa mga numero. Sumakay kami sa C-37 na government-only plane sa Andrews Air Force Base noong gabi bago ang aming pag-alis. Agad na naksalita si Congresswoman McIntyre ng malakas. Tinatapik ang armrest ng kanyang upuan. Sa sandaling lumipad ang eroplano at pumasok sa level flight. Undersecretary Howard, gaano katagal kaya tayo sa Pilipinas? Ayokong higit sa 3 araw. Sumagot ako ng diplomatiko. Congresswoman, kailangan nating magkaroon ng working level discussions sa panig ng Pilipinas. Naglaan po kami ng minimum na 5 araw. Kumunot ang ni McIntyre. 5 araw. Abutin ng 5 araw para lang humiram ng bala. Hindi naman tayo namamalimos, di ba? Kinuhang ang kanyang aida ang kanyang tablet at binuksan ang briefing materials tungkol sa Pilipinas. Tiningnan ni McIntyre ang screen at pagkatapos ay tumalikod na parang hindi interesado. Alam ba nila kung gaano karaming security benefits ang nakukuha nila mula sa atin taon-taon? Ang gastos pa lang sa pagpapanatili ng US military sa Pilipinas ay napakalaki. Dapat lang silang maging grateful na magbigay ng bala. Bakit pa kailangan ng discussion? Nanahimik ako kung sasabihin kong hindi ko gustong makipagtalo. Magsisinungaling ako, ngunit alam ang sinumang nagtatrabaho sa Washington na ang pakikipagtalo kay McIntyre ay halos kaparehong ang pakikipag-usap sa isang pader. Habang lumilipat ang eroplano sa Pasipiko, patuloy na naglabas si McIntyre ng mga hindi magandang komento tungkol sa Pilipinas. Alam mo bang mayabang ang Pilipinas ngayon dahil sa kanilang defense exports? Sa kanilang mabini at kung ano-ano pa. Lahat iyon ay ginawa sa ilalim ng 18 technology license. Di ba? Sino ba nagbigay ng tulong? Maingat na sinabi ng kanyang aide. Congresswoman, ang mabini self-propelled howitzer ng Pilipinas ay naibenta na sa 8 bansa at ang ulat ay nagsasaad na ang localization rate, ang mga component, nito ay umabot nasa 92%. Ikinawe ni McIntyre ang kanyang kamay. So what? Ibig sabihin ba mas maganda iyon sa ating M109 Paladin? Nakakatawa, si Michael Chan ay nakatingin sa tablet screen sa tabi ko. Napansin kong medyo naninigas ang kanyang mukha. Masigasig siyang naghahanap ng kung ano, ngunit hindi siya nagsalita. Nang pumasok ang eroplano sa himpapawid ng Pilipinas, tumingin si McIntyre sa labas ng bintana at sa huling pagkakataon ay sinabi, ang Pilipinas ay isang bansang hindi magtatagal ng 48 oras kung wala ang Amerika. Hindi ko maintindihan kung bakit sila nag-aalinlangan kapag humihingi tayo ng bala. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, wala akong naramdaman na anumang emosyon. Dahil sa totoo lang hanggang noon, hindi rin ako naniniwala na ang kanyang mga sinabi ay lubos na mali. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, nararamdaman ko ang matinding kahihiyan at pagmamataas ng kaisipang iyon. Ngunit noon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong uri ng bansa ang Republika ng Pilipinas. Bago kami lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, kinuha ko ang isang lumang larawan mula sa aking pitaka. Sa black and white na larawan, isang batang US military non-commissioned officer ang nakatayo sa tabi ng 2 Pilipinong sundalo. Lahat ng 3 ay nakangiti at sa likuran, makikita ang nga labingang nga gumuho na gusali. Sa likod ng larawan, mayroong isang maikling memo na nakasulat sa sulat kamay ng aking ama, 1953. Pagkatapos ng artillery training sa mga kaibigang Pilipino, Robert Howard, aking ama. Ang aking ama, si Robert Howard, ay isang artillery NCO na lumaban sa digmaang Korea.
Matapos ang digmaan, sa buong buhay niya, patuloy niyang ikinukuwento ang Pilipinas, ang hitsura ng Maynila na naging abo, ang mga Pilipinong sundalo na nakaswat ng unipormeng putik at naksasanay ng may gutom na tingin, at ang araw na tinuruan niya ang maartileryang Pilipino kung paano magload ng 105mm na bala. James, talagang kahanga-hanga ang mapilipinong sundalong iyon. Gutom sila at sira ang kanilang kagamitan, ngunit ang kanilang mga mata ay mas nagniningning kaysa kaninuman. Isang beses ko lang ipinakita sa kanila kung paano magload ng bala at agad nilang ginaya. Hindi, mas mabilis pa sila kaysa sa ipinakita ko. Sa tuwing kinukuwento ng aking ama ang kuwentong iyon, ipinagmamalaki niya. Ang katotohanan na siya ay nagturo ng isang bagay sa mga sundalo ng bansang iyon ay isang karangalan sa kanyang buong buhay. Ibinalik ko ang larawan sa aking pitaka at naisip, ang bansa na tinuruan ng aking ama kung paano magpaputok ng bala ang katotohanan na ako, ang kanyang anak, ay pupunta doon ngayon upang humiram ng bala ay tila medyo mapait. Ngunit ang kapaitan na iyon ay hindi nagtagal. Hanggang noon, inisip ko pa rin na ang business trip na ito ay isang formal procedure lamang, na natural na sasang-ayon ang Pilipinas sa aming kahilingan. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Nagsimulang makita ang balangkas ng arkipelago ng Pilipinas sa labas ng bintana. Sa pagitan ng buhaw na dagat at mga kabundukan, ang mailaw ng malalaking lungsod ay siksik. Tumingin si McIntyre sa labas kabintana at suminghal. Iyan ba ang Maynila? Mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Tahimik na sinabi ni Michael Chan. Higit sa 10 milyong tao ang populasyon. Isang megacity. Congresswoman. Hindi sumagot si McIntyre. Tumingin ako sa ilaw Maynila na kumalat sa ilalim at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ang sira-sirang lungsod na binanggit ng aking ama ay wala kahit saan. Isang walang katapusang dagat ng mga ilaw ang nakpapaliwanag ng maliwanag sa puso ng Pilipinas. Ngunit hindi ko pa rin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ilaw na iyon, na ang bansang ito ay nakbabago ng tanawin ng pandaigdigang industriya ng depensa sa pamamagitan ng mga ilaw ng mga pabrika na tumatakbo sa magdamag, na ang bansang ito ay hindi na isang bansa na naghihintay ng tulong mula sa iba, ngunit isang kuta na nagpoprotekta sa sarili nito sa pamamagitan ng sarili nitong lakas, at na kami ay tatanggihan ng malupit sa harap ng kuta na iyon. Hindi ko alam ang lahat ng ito nang ilagay ko ang aking mapa sa runway ng AIA. Kinabukasan ng umaga pagdating namin sa Maynila, bumisita ang aming Special Envoy sa Department of National Defense Headquarters sa Camp Aguinaldo. Ang una kong ikinagulat ay ang gusali. Ito ay ganap na naiba sa aking imahinasyon. Bagaman hindi ito kasing laking Pentagon sa Washington, ang pakiramdam ng pagiging abala at mayos na kapaligiran sa buong gusali ay kasing ganda ng US Department of Defense. Mabilis ang paglakat ng sundalong dumadaan sa pasilyo at ang tunog ng pag-type sa keyboard ay patuloy na naririnig mula sa bawat opisina. Nagkaroon ako ng impresyon na ang buong gusali ay gumagana na parang isang makina. Ang sumalubong sa amin ay si Secretary Leo Sarmiento, ang Assistant Secretary for Defense Acquisition Policy ng Department of National Defense ng Pilipinas. Si Sarmiento ay isang lalaking may katamtamang pangangatawan, halos 48 taong gulang. Nakasuot siya nga itim na suwet sa halip na unipormeng militar at ang kanyang kurbata ay nakatali ng maayos. Habang nagkakamay kami, naramdaman ko na ang kanyang pagkamay ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang ekspresyon ay mahinahon, ngunit ang kanyang tingin ay malamig. Agad kong nalaman na siya ay isang tao na lubos na nagtatago ng kanyang emosyon sa likod ng isang diplomatikong ngiti. Ginabayan kami sa working level meeting room at umupo kami. 5 tao mula sa panig ng Pilipinas ang naroon, kasama si Secretary Sarmiento. Mayroong bottled water at kape sa mesa at isang malaking screen ang nakakabit sa isang dingding. Pagkaupo ni McIntyre,
tiningnan niya ang kanyang relo at sinabi, "Magsimula na tayo. Gusto kong tapusin ito ng mabilis." Kumunot ang nuko sa loob, ngunit hindi ko ipinakita. Kinuha ko ang inihandang request letter at ibinigay kay Sarmiento. Ibinibigay ko sa gobyerno ng Pilipinas ang opisyal na kahilingan ng US Department of Defense para sa suporta sa logistik. Ito ay isang kahilingan para sa emergency loan ng 400,000 na bala, ang 155mm high explosive artillery, 80,000 na bala ang 105mm artillery, at JDAM na missile. Kinuha ni Sarmiento ang mga dokumento. Dahan-dahan at maingat niyang binasa ang nilalaman, pahina-pahina. Sumunod ang isang sandaling katahimikan sa meeting room. Nakita kong si McIntyre ay nainip. Nakakrus ang mga braso at sumasandal sa upuan. Itinaas ni Sarmiento ang kanyang tingin mula sa mga dokumento at tahimik na nagsalita. Undersecretary Howard, nakumpirma na po namin ang kahilingan. Ngunit mari po ba akong magtanong ng ilang bagay? Tumango ako. Saan po ipapadala ang mga materyales na ito? Sa frontline na Iran. Dahan-dahang tumango si Sarmiento. Pagkatapos ay tiningnan niya ang working level staff ng Pilipinas na nakaupo sa tabi niya. Isang napakaikling pagtinginan lamang iyon, ngunit nakaramdam ako na mayroon ng desisyon na ginawa. Undersecretary Howard, lubos na iginagalang ng Republika ng Pilipinas ang halaga ng alyansa. Ang alyansa ng Pilipinas-Amerika ay ang pundasyon ng seguridad ng dalawang bansa at walang alinlangan sa kahalagahan nito. Ito ang inaasahan kong sagot. Naisip ko na unahin niya ang diplomatikong pahayag bago pumasok sa working level discussion. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Sarmiento ay naiba sa inaasahan. Gayunpaman, ang paggamit nga, security assets ngam, Republika ngam, Pilipinas sa isang third-party conflict zone sa halip na para sa pagtatanggol sa arkiplago ngam, Pilipinas ay hindi sumusunod sa kasalukuyang policy stance ng aming gobyerno. Kailangan pong lubos na maingat na pagsusuri sa bahaging ito. Kailangan ng maingat na pagsusuri. Para sa akin, nasanay sa diplomatikong wika, iisa lang ang ibig sabihin niyon. Ang unang yuktong pagtanggi. Yumuko si McIntyre. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Teka muna, ano ang ibig sabihin ng maingat na pagsusuri? Formal kaming humihiling bilang kaalyado. Sapat na ba ang pagsusuri? Tumingin si Sarmiento kay McIntyre. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon kahit isang pulgada. Congresswoman, matapat na tinupat ng Republika ng Pilipinas ang mga obligasyon nito bilang kaalyado. Ngunit ang aming pangunahing security assets ay nakalaan para sa kapayapaan at seguridad na arkipelago. Ang prinsipyong ito ay hindi magbabago sa anumang sitwasyon. Nanipis ang mata ni McIntyre. Nanginginig ang kanyang labi. Alam kong malapit na siyang sumabog. Ang opisyal na pulong na ginanap 2 araw pagkatapos ay isang sakuna. Dumalo ang mga opisyal na may ranggong undersecretary mula sa panig ng Pilipinas at lahat ng miyembro ng aming special envoy ay naroon. Mas malaki ang meeting room kaysa sa unang araw. Makatabi ang mabandilang 2 bansa at 2 interpreter ang nakaposisyon sa makabilang panig. Nagsimula ang pulong at muli kong ipinaliwanag ang konteksto ng opisyal na kahilingan. Ang matagal ng digmaan sa Iran, ang limitasyon ng malinyang ang produksyon sa mainland ng Amerika, at ang makasaysayang precedent ng mutual logistics support sa pagitan ng mga kaalyadong bansa. Sinubukan kong maging concise at logical hanggat maaari. Matapos makini ng mabuti sa aming paliwanag, nagsalita ang Undersecretary mula sa paningang Pilipinas. Lubos po naming naunawaan ang sitwasyon ng Estados Unidos. Gayunpaman, tungkol sa kahilingang ito, personal na inilahat ng presidente ang kanyang posisyon. Kumuha siyang isang dokumento at nagsimulang basahin ito. Iginagalang ng Republika ng Pilipinas ang halaga ng alyansa ng Pilipinas-Amerika at kinikilala ang kahalagahan ng kooperasyong militar sa pagitan ng 2 bansa. Gayunpaman, ang paggamit ng pangunahing defense assets ng
Pilipinas sa isang labanan sa labas ng arkipelago ay hindi sumusunod sa pambansang interes at may potensyal na makasira sa matatag na pambansang patakaran ng kapayapaan at seguridad sa arkipelago. Kaya ipinapahayag namin ang aming posisyon na mahirap tanggapin ang kahilingang ito. Naging malamig ang meeting room. Mahirap tanggapin. Sa 27 taon ko sa serbisyo publiko, hindi ko pa nakita ang Pilipinas na sumagot sa isang opisyal na kahilingan ng Amerika sa ganitong paraan. Tumigil ang aking puso sa isang beat bago ito bumilis muli. Narinig ko ang ballpen ni Michael Chan na bumaksak sa sahig sa tabi ko. 3 segundo, 5 segundo, 7 segundo. Walang nagsalita. Itinulak ni McIntyre ang kanyang upuan at tumayo. Teka lang, tama ba ang narinig ko? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong meeting room. Namutla ang mukha ng interpreter. Ang Kongreso at Kagawaran ng Pagtatanggol ng Estados Unidos ay opisyal na humihiling at tinatanggihan niyo. Tinatanggihan ng Republika ng Pilipinas ang kahilingan ng Amerika. Tahimik na sumagot si Sarmiento. Congresswoman, sa halip na sabihing tinatanggihan, mas gusto po naming unawain ninyo na mahirap tanggapin ito batay sa amin kasalukuyang sitwasyon sa seguridad at policy stance. Naging kulay crimson ang mukha ni McIntyre. Ibinagsak niya ang kanyang 2 kamay sa mesa. Nanginginig ang bottled water at tumilansik ang tubig. Mahirap tanggapin. Mahirap. Kung wala ang Amerika, umiiral pa ba ang bansang ito ngayon? Ang bansang ito na pinoprotektahan namin na mahigit 60,000 sa amin ang namatay ay sinasabi sa amin ngayon na hindi. Ang hangin sa meeting room ay naging kasing lamig ng yelo. Sabay-sabay na nanigas ang mga ekspresyon ng mga opisyal ng Pilipinas. Naging mas malamig ang tingin ni Sarmiento. Ngunit hindi pa rin siya naktaas ng boses. Congresswoman, lubos na nagpapasalamat ang Republika ng Pilipinas sa sakripisyo ng Amerika sa digmaang Korea. Hindi namin kailanman nalimutan ang pasasalamat na iyon. Ngunit ang pasasalamat at soberanya ay magkahiwalay na usapin. Bilang isang sovereign state, ang Republikang Pilipinas ay may karapatang magpasya para sa sarili nito tungkol sa sarili nitong mga security assets. Muling magsasalita sana si McIntyre. Hinawakan ko ang kanyang braso at pinaupo siya. Alam ko nang instinctively na kung lalampas pa ito, hindi na ito mababawi. Natapos ang pulong sa loob ng 30 minuto. Nang tumayo ang panig ng Pilipinas at magalang na nagpaalam, sandali akong tiningnan ni Sarmiento. Sa maikling pagtingin na iyon, wala akong nakitang galit o pahamak. Mayroon lamang itong isang kalmado, matatag na katiyakan. Isang hindi nagbabagong katiyakan na tama ang kanilang desisyon. Ang pagtingin na yun ang lalo pang nagpalito sa akin. Pagbalik namin sa hotel, sumiga si McIntyre mula pa sa lobby. Agad na yulat sa Washington. Balu ang Pilipinas, ito ba ang kalyado natin? Dinala ko si McIntyre sa isang meeting room at ikinonekta ang video call kay Undersecretary Crawford. Madaling araw sa Washington, ngunit agad na sumagot si Crawford. Ang reaksyon ni Crawford matapos marinig ang ulat ay tulad ng inaasahan ko. Tumanggi ang Pilipinas. Kumunot ang mukha ni Crawford sa screen. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay nagsalita, nangingit-ngit ang ngipin. Sige, kung ganon, ilabas na natin ang card. Agad kong naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Sir, kailangan po nating maging maingat sa paglapit doon. Ikinaway ni Crawford ang kanyang kamay. Ano pa ang kailangan nating pag-ingatan? Tanungin mo ang Pilipinas kung ano ang mangyayari kung aalis ang 28,500 na US forces. Isangkot mo rin ang defense cost-sharing renegotiation. Ngayon ay $1.3 billion sa isang taon. Gawin mong 2.5 billion. Malinaw na sabihin sa kanila na iyan ang mangyayari kung hindi sila magbibigay ng bala. Tumango si McIntyre sa tabi at sumang-ayon. Tama. Hindi magtatagal ang Pilipinas ngang 48 oras kung wala ang Amerika. Dapat nating ipaalam sa kanila iyon. Ang aking dibdib ay mabigat.
ngunit sinunod ko ang utos. Kinabukasan ng umaga, ipinadala ko ang mensahe sa pamamagitan ng unofficial channels ng Department of National Defense ng Pilipinas. Ito ay nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa laki ng US Forces deployment at ang renegotiation ng defense cost sharing. Dumating ang sagot mula sa panig ng Pilipinas kinabukasan ng hapon. Si Secretary Sarmiento mismo ang tumawag, Undersecretary Howard. Natanggap po namin ang inyong ipinadala. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Hindi siya mukhang galit o nagulat. Kung isinasaalang-alang ng gobyerno ng Estados Unidos ang pagbabago sa laki ng US Forces, igagalang ng Republika ng Pilipinas ang desisyon na iyon. Gayunpaman, mayroon lamang isang bagay na gusto kong sabihin. Huminga ako at nahintay sa kanyang susunod na sasabihin. Ang Republika ng Pilipinas ay handang ipagtanggol ang sarili nito sa anumang sitwasyon. Hindi namin kailanman tinihil ang paghahanda na iyon kahit isang araw sa loob ng ilang dekada. Pumutol ang tawag. Ibinalik ko ang telepono at nanatili akong hindi gumagalaw sa loob ng mahabang panahon. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking gulugod. Naintindihan ko na ang huling card na may kumpiyansang inilabas ni Crawford ay naglaho na sa hangin. Hindi natakot ang Pilipinas. Hindi sila nagulat. Sinalubong nila ng direkta ang pinakamalakas na pressure card na ginamit ng Amerika sa loob ng 30 taon at hindi man lang nanginginig ang kanilang boses. Mahirap sabihin kung paano nagbago ang muka ni Crawford nang iulat ko sa kanya ang resulta. Sa screen, nakita ko siyang magsasalita sana, ngunit isinara niya ang kanyang bibig. Pagkatapos ay binuksan niya muli at isinara. Ito ang unang ekspresyon na nakita ko mula sa isang opisyal sa Washington na tulad ni Crawford sa loob ng 27 taon. Pagkalito, purong pagkalito. Si McIntyre din ay hindi nagsalita sa unang pagkakataon. Nakaupo siya sa sopa, nakatingin sa labas kmintana. Ang mailaw ng Maynila ay bumubuhos sa hotel window. Milyon-milyong ilaw ang nagsasabing buhay ang lungsod na ito, na ang bansang ito ay gumagana sa sarili nitong lakas ng walang pahintulot ng sinuman. Nang sandaling iyon, kumatok si Michael Chan. Undersecretary, mayroon po kayong kailangan makita. Si Michael Chan ay hiwalay na gumagalaw mula nang dumating kami sa Maynila. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ng Pilipinas ang aming kahilingan. Ngunit si Chan ay ganong tao. Mayroon siyang ugali na mangolekta muna nakdata saan man siya makpunta. Mula nang dumating siya sa Pilipinas, kinokolekta at sinusuri niya ang mga public database, defense white papers, public data mula sa Defense Acquisition Policy Agency at International Defense Market Reports. Pumasok si Chan sa aking silid at binuksan ang kanyang laptop. Ang screen ay puno nga Excel spreadsheet at graphs. Undersecretary, binuo ko po ang datang depensa ng Pilipinas. Sa totoo lang, ito po ang ilan sa mga pinakanakakagulat na numero na nakita ko. Hinila ko ang upuan at umupo. Ang unang graph ay isang paghahambing ng buwan ng produksyon ng 150 mm na bala. Ang kabuuang produksyon ng mainland Amerika ay 14, nola sa isang buwan, kaparehong numero na nakumpirma namin sa Pentagon. Ngunit sa sandaling nakita ko ang numero ng Pilipinas na ipinapakita sa tabi nito, hindi ako makapaniwala. 522,000 rounds sa isang buwan. Tama ba ito, Chan? Na-cross-check ko na po ito sa tatlong source. Ito po ang pinagsamang resulta ng public data ng Department of National Defense ng Pilipinas, data mula sa Stockholm International Peace Research Institute at estimates mula sa Jane's Defense Weekly ng United Kingdom. Kahit isinasalang-alang ang margin of error, mahigit 500,000 na bala sa isang buwan ang sigurado. Ito ay higit sa 30 beses na numero ng Amerika. Nangangahulugan ito na ang isang bansa na ang sukat ay 100 lamang ng Amerika ay gumagawa ng higit sa 35 beses na mas maraming bala kaysa sa Amerika. Ang pangalawang slide ay isang paghahambing ng gastos sa produksyon. Ang gastos sa produksyon ng isang 150 mm na bala sa Amerika ay umabot sa $9,200.
Ang pagtaas ng presyo na hilaw na materyales, kakulangan ng mga skilled worker, at mga gastos sa pagpapanatili ng lumang kagamitan ay nagpataas ng husto sa gastos. Ang gastos sa produksyon sa Pilipinas ay $2,800. Gumagawa silang parehong bala sa mas mababa sa 1/3 ng gastos ng Amerika. Sumandal ako sa likod ng upuan at tumingala sa kisame. Pakiramdam ko ay blanco ang aking isip. Mayroon pa po, Undersecretary, sabi ni Chan, lumipat sa susunod na slide. Sa pagkakataong ito ay isang graph ng trend sa defense exports ng Pilipinas. Sa nakalipas na 5 taon, tumaas ng 340% ang defense exports ng Pilipinas. Ang mabini self-propelled howitzer ay naibenta na sa 8 bansa, ang Lapu-Lapu main battle tank sa 3 bansa, at ang Agila light attack aircraft sa 5 bansa. At ilang buwan lamang ang nakalipas, isang article ang nakalakip na nagsasaad na nilagdaan nila ang pinakamalaking defense contract sa kasaysayan sa Poland. Ang halagang ang kontrata ay nasa trilyong piso. At ito ang numero na pinakanapansin ko. Hinilight ni Chan ang isang linya. Philippine Defense Component Localization Rate, 92%. Undersecretary, alam po ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng 92%? Siyempre, alam ko. Ibig sabihin nito ay makakagawa sila ng sarili nilang armas kahit na ganap na naputol ang external supply chain. Sa panahong ito, ang mga defense contractor ng Amerika ay tumitigil sa produksyon dahil sa mga problema sa foreign component supply chain. Ngunit ang Pilipinas ay nagpapatakbo ng mapabrika nito ng walang problema dahil 92% ng makomponent nito ay galing sa sariling bansa. Nanatili akong tahimik sa loob ng mahabang panahon. Ang malinya at numero sa graph ay bumubuo ng isang larawan. Ito ay isang ganap na naibang larawan mula sa mapangang pandaigdigang industriyang logistik ng militar na nasa aking isip sa loob ng 27 taon. Tahimik na sinabi ni Chan. Undersecretary, ang pagtanggi ng Pilipinas sa ating kahilingan ay hindi dahil sa pagmamataas. Mayroon silang kapangyarihan na tumanggi. Isang kapangyarihan na wala tayo. Tumagos ang mga salitang iyon sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon, nagsimula kong pag-isipan muli ang kahulugan ng business trip na ito. Hindi kami dumating upang humiling ng kooperasyon mula sa isang kaalyado. Kami ay lumalapit sa isang bansa na mayroon ng hindi namin kayang hawin sa sarili naming makakamay. Isang di inaasahang pulong ang nangyari noong gabi bago kami bumalik. Si Nakamura Kenichi, ang defense attaché ng embahada ng Hapon sa Maynila, ay humiling ng isang unofficial dinner. Si Nakamura ay isang dating counselor sa Equipment Bureau ng Japanese Ministry of Defense at naglingkod din bilang isang NATO liaison officer. Kilala siya sa International Defense Network. Nakpulong kami sa isang pribadong silid sa isang Japanese restaurant sa Maynila. Si Nakamura ay nakasuot ka sweet at salamin. At sa unang 10 minuto, nakaroon kami ng kasual na usapan tungkol sa panahon at sa kanyang impresyon sa Maynila. Ngunit matapos ang isang baso ng sake, nagbago ang tono ni Nakamura. Undersecretary Howard, narinig ko rin ang tungkol sa sagot na natanggap ninyo mula sa Pilipinas. Hindi ako makapagkumpirma ng opisyal, ngunit hindi ko rin itinanggi. Kinumpirma ni Nakamura ang aking katahimikan. Mari ko po bang sabihin ang totoo? Tumango ako. Inilapak ni Nakamura ang baso ng sake at sandaling tumingin sa labas ng bintana. Ang mailaw ng Makati ay kumikinang sa labas ng bintana. Muli siyang tumingin sa akin at naksalita. Nagtrabaho po ako sa Ministry of Defense sa loob ng halos 30 taon. 15 taon sa mga iyon ay ginugol ko sa equipment procurement at defense analysis. Ipinagmamalaki ko po na alam ko ang defense industry ng Hapon ng higit sa sinuman. Tumigil siya sa pagsasalita at humigop ng sake. Ngunit nagsimula lamang akong tingnan ng maayos ang defense ecosystem ng Pilipinas 3 taon na ang nakalipas. Simula noon, hindi na po ako makatulog ng maayos. Nabigla ako sa di inaasahang pagtatapat at umayos ng upo. Binawasan ng Hapon ang sarili nitong base sa depensa sa ilalim ng Peace Constitution.
lubos kaming umasa sa military-industrial complex ng Amerika. Naniwala kami na iyon ang makatuwirang pagpipilian. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, sa panahong iyon, ang Pilipinas ay lumakat sa isang ganap na naibang landas. Gumuhit siyang bilok sa mesa gamit ang kanyang daliri at nagpatuloy. Ang Pilipinas, sa harap ngang tunay na banta nga maritime threats, ay hindi kailanman pinatay ang ilaw ngang industriya ngang depensa nito kahit isang araw. Nagtayo silang isang sistema sa loob ng ilang dekada upang gumawang bawat bala, bawat armored vehicle, bawat fighter jet component sa sarili nilang mga kamay. Ang resulta ay nagbabago ngayon sa tanawin ng pandaigdigang defense market. Sandali siyang tumigil pagkatapos ay tinitigan niya ako at sinabi, Undersecretary Howard, bilang isang Hapon, hindi madaling sabihin ito. Ngunit sa totoo kailangan nating tanggapin ang mga bagay na kailangang tanggapin. Ang logistics production system ng Pilipinas ay umabot na sa antas na hindi na kayang abutin ng Hapon ang gayon. Kahit pagsamahin mo pa ang lahat ng ipinagmamalaki nating kumpanya tulad ng Mitsubishi Heavy Industries at Kawasaki Heavy Industries, hindi pa rin kayang pantayan ang produksyon ng isang industrial complex sa Batangas. Ang basong sake sa aking kamay ay bahagyang nanginginig. Ang katotohanan na ang isang defense expert mula sa Japan, isang karibal na bansa, ay nagsasabing ganito ay hindi madaling maunawaan. Si Nakamura ay mula sa isang bansa na masasabing karibal ngang Pilipinas. Ang ganoong tao na lubos na kinikilala ang isang kalaban ay nangangahulugan na ang agwat ay napakalaki. Maari po ba akong magdagdag ng isa pang bagay? Tumango ako. Ang pagtanggi ang Pilipinas sa kahilingan Amerika sa pagkakataong ito ay hindi pagmamataas. Nakikita ko iyon bilang isang expression of sovereignty. Ito ay isang pagpipilian na magagawa lamang ng isang bansa na may kakayahang ipagtanggol ang sarili nito. Sa totoo lang, ang Hapon ay hindi magagawa iyon sa parehong sitwasyon. Hindi pa kami nakakamit ng ganong antas ng kasarinlan. Nang lumabas kami mula sa restoran at naglakad sa mga kalye nga Maynila, malamig ang hangin. Mas mainit ang Maynila sa Abril kaysa sa Washington. Ngunit ang mga bagay na gumuho sa loob ko ang lumikha ang lamig. Ang kaayusan ng mundo na pinaniniwalaan ko sa loob ng 27 taon ay nanginginig. Ang katiyakan na ang Amerika ay may pinakamalakas na industriya ng logistik ng militar sa mundo. Ang paniniwala na natural na sumusunod ang mga kaalyado sa mga kahilingan ng Amerika sa ilalim ng security umbrella ng Amerika. Ang lumang pagtatangi na ang Pilipinas ay isang bansa na pinoprotektahan namin. Lahat ng ito ay unti-unting nawawasak sa makalye ng Maynila sa gabi. Habang pabalik sa hotel, tahimik na sinabi ni Michael Chan, Undersecretary, mayroon pong unofficial offer na dumating mula sa panig ng Pilipinas. Ano iyon? Pinahintulutan po nila ang isang site visit sa Defense Industrial Complex ng Pilipinas. Isang pagkakataon po na direktang makita ang mga linya ng produksyon ng Pusong Mandirigma Armaments at Aguila Heavy Industries sa Batangas. Parang sinasabi po nila na hindi nila maaring ipahiram ang bala, ngunit bibigyan po nila ang Amerika ng pagkakataon na direktang makita kung bakit kami nasa sitwasyong ito. Huminto ako. Tumingala ako sa kalangitan sa gabi. Hindi ko makita ang mga bituin dahil sa mga ilaw ngang Maynila, ngunit may isang bagay na lumiliwanag sa aking isipan. Pumunta tayo sa Batangas. Pagkatapos ang 2 oras at kalahati na biyahe sa KTX mula Maynila, ang lugar na pinuntahan namin sa Batangas ay isang ganap na naibang mundo mula sa aking imahinasyon. Sa sandaling pumasok ang sasakyan ng Philippine Escort Officer sa Batangas Industrial Defense Complex, hindi sinasadyang huminga ng malalim si Michael Chan na nasa loob ng sasakyan. Ako rin. Dahil ang tanawin sa labas ng bintana ay nagwasak ng lahat ng aking sentido kumon sa loob ng 27 taon ng aking serbisyo publiko. Isang walang katapusang industrial complex ang kumalat. Ang malalaking gusali ay nakaayos ng parang chessboard
at ang malalaking trailer ay patuloy na dumadaan sa mga kalsada ng logistik na nakokonekta sa mga gusali. Ang usok na lumalabas sa mga smokestack, ang tunog ng gumagalaw na crane, ang vibration ng press machine na humahampas sa steel plate. Ang buong malaking kompleks na ito ay tumitibok na parang isang puso. Ang unang lugar na binisita namin ay ang linyang produksyon ng Balangang Pusong Mandirigma Armaments. Sa sandaling pumasok kami sa pabrika na nakasuot ng dustproof suit at safety helmet, tumama ang init sa aking mukha. Ang malalaking press machine ay regular na gumagawa ng casing ng 155mm na bala. 8 makina ang sabay-sabay na tumatakbo sa isang linya at may 6 na ganitong linya sa aking nakikita. Ang magatapos na bala ay patuloy na dumadaloy sa conveyor belt. Ang amoyng langis at metal ay tumusok sa aking ilong at ang sahig ay bahagyang nanginginig sa tuwing gumagana ang makina. Ang Philippine Guide ay nagsabi, ang isang linya po na ito ay gumagawang 1,800 na bala kapag tumatakbo 24 oras. Sa pabrika po na ito, mayroon kaming 12 na ganitong linya. Kinakalkula ko sa aking isip. 1,800 kali 12 lines, 21,600 rounds per day. Nangangahulugan iyon na ang isang pabrika na ito ay makakagawang higit sa 640,000 na bala sa isang buwan. Ang 3 pabrika sa mainland ng Amerika ay pinagsama ay 14,000 na bala lamang sa isang buwan. Ngunit ang isang pabrika na ito sa Pilipinas ay naglalabas ng 45 beses na halaga. Ngunit ang talagang nagpahinto sa aking puso ay hindi ang manumero. Ito ay ang mataong nagtatrabaho sa pagitan ng malinyangang produksyon. Ang mga batang technician ay sinusuri ang mga makina, ang mga mayedad na skilled worker ay nagsusuri ng kalidad, at ang mga engineer ay may hawak na tablet at sinusubaybayan ang data sa real-time. Walang sinuman ang nakatayo, walang sinuman ang nagpapahinga. Lahat ng tao ay gumagalaw ng eksakto sa kanilang posisyon. Idinagdag ng guide, ang pabrika po na ito ay tumatakbo 24 oras sa 3 shift. Hindi po humihinto ang linya kahit sa mga pista opisyal. Naalala ko ang pabrikang balang Amerika sa Scranton, Pennsylvania. Lumang kagamitan, mahirap makahanap ng mga skilled worker at tumigil sa paggawa dahil sa mga pagkaputol sa supply ng bahagi. Hindi ako makapaniwala na ito ay mga pabrika na gumagawa ng parehong produkto. Ang pangalawang lugar na binisita namin ay ang assembly building ng armored vehicle ng Aguila Heavy Industries. Dito nagaganap ang pangwakas na assembly ng Mabini self-propelled howitzer. Sa loob ng malaking gusali, maraming Mabini self-propelled howitzer ang nasa proseso ng assembly. Ang tanawin nga, 55 caliber 155mm na gun barrel na nakasabit sa isang overhead crane at bumababa sa hull ay parang isang higanteng bumababa ng kanyang braso. Ang welding sparks ay naglalabas ng asul na ilaw sa madilim na assembly building at ang armor surface ng tapos na hulay nagbibigay ng mabigat na kinang sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw. Bulong ni Michael Chan sa tabi ko, hindi ito pabrika. Lumingon ako at tiningnan si Chan. May luha sa kanyang mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang cool analyst na may MIT background na ganito emosyonal. Ito ay isang kuta, undersecretary. Wala akong nasabi. Tama si Chan. Ito ay hindi lamang isang pabrika na gumagawa ng mga produkto. Ito ay isang kuta, ang pusong kaligtasan na itinayo ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Sa harap ng tunay na banta ng mga maritime threats, ito ay isang kuta na nagpapakita nga kalooban na ipagtanggol ang sarili nito sa sarili nitong lakas nang walang pag-asa sa sinuman na isinakatuparan sa anyo na konkret at bakal. Nang lumabas kami sa pabrika, lumulubog na ang araw. Ngunit walang kahit isang ilaw sa kompleks ang pinatay. Ang mailaw na bumubuhos mula sa daan-daang gusali ay nagpaliwanag sa kalangitan sa gabi. Ang tunog ng makina na lumalabas sa pabrika ay naririnig pa rin sa malayo. Ang bansang ito ay hindi natutulog.
Tiningnan ko ang mailaw na iyon sa loop ngang mahabang panahon. At sa unang pagkakataon, inamin ko, ang pag-isip na pinoprotektahan namin ang bansang ito ay isang pagkakamali. Ang bansang ito ay may kakayahan nang ipagtanggol ang sarili nito matagal na ang nakalipas. Hindi lang namin nakita o hindi namin gustong makita. Sa eroplano pabalik, muli kong kinuha ang larawan ng aking ama mula sa aking pitaka. Sa black and white na larawan, nakangiti ang batang si Robert Howard kasama ang dalawang Pilipinong sundalo. Ang mauniporme nga sundalo sa larawan ay luma at ang kanilang masapatos ay punong putik. Sabi ng aking ama, tinuruan niya sila kung paano magload ng bala, kung paano itinaas ang 105 mm na bala, anong anggulo ang ilalagay, at anong pagkakasunod-sunod ang ipaputok. Huling sinabi ng aking ama ang kwentong iyon bago siya namatay. Ang boses na aking ama, na may oxygen mask, ay mahina, ngunit ang kanyang mata ay nagnininging pa rin. James, ang mga Pilipinong sundalong iyon, isang beses ko lang ipinakita sa kanila at agad nilang ginaya. Hindi, mas mabilis pa sila kaysa sa akin. Noon, alam kong magagawa nila ang kahit ano. Ama, tama ka. Ang bansang iyon na tinuruan mo kung paano magpaputok ng bala ay gumagawa na ngayon ng mas mahusay na bala, mas mabilis, mas mura at mas marami kaysa sa bansa ng aking ama. Ang teknolohiya na ipinagmamalaki nga aking ama na itinuro niya ay sinipsip, binuo at ganap na ginawang sariling Pilipinas at ngayon ay ini-export sa buong mundo. Ako, ang anak niya, ay pumunta sa bansang iyon upang humiram ng bala at tinanggihan. Hindi ito kahihiyan. Sa pagbabalik tanaw, ito ay isang pagkamulat. Ibinalik ko ang larawan sa aking pitaka at tumingin sa labas ng bintana. Ang Pasipiko ay walang katapusang kumakalat. Naalala ko ang mailaw ng pabrika na tumatakbo pa rin sa magdamag sa timog ng arkipelago. Isang bansa kung saan ang magutom na sundalo ay natutong magpaputok ng bala sa ibabaw nga abong digmaan. Ang bansang iyon, sa loop ng ilang dekada, ay naktayo ng pinakamalakas na defense industrial ecosystem sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng bawat bala, bawat vehicle isa-isa. Pagbalik sa Washington, isinulat ko ang aking ulat. Gustong talakayin nina, Undersecretary Crawford at Congresswoman McIntyre, ang mga retaliatory measures laban sa pagtanggi ng Pilipinas, pagtaas ng defense cost, sharing, paghihigpit sa paglilipat ng advanced military technology at diplomatikong pamimilit. Ngunit sa unang pahina nga aking ulat, isinulat ko ang defense ecosystem ng Republika ng Pilipinas ay kasalukuyang nagtataglay ng pinakakumpletong logistics, self-reliance, structure sa mundo, sa 92% localization rate, NG abahagi, isang buwanang produksiyong NG 155 mm na bala na 3,5 beses NG Estados Unidos, at isang gastos sa produksyon na 1/3 NG Estados Unidos. Ang mahakbang ng pressure sa sektor ng logistic laban sa Pilipinas ay hindi lamang walang epekto, ngunit sa halip ay may panganib na itulak ang Pilipinas nang mas mabilis na maging isang malakas na bansa sa pag-export energy depensa na independiente sa Estados Unidos. Ang direksyon na dapat tahakin nege Estados Unidos ay benchmarking, hindi pressure. Binasa ni Crawford ang ulat at walang sinabi. Tumawag si McIntyre at sumigaw, ngunit tahimik kong ibinaba ang telepono. Mga manonood, saan nagmumula ang tunay na lakas ng isang dakilang bansa? Nagmumula ba ito sa pagkakaroon ng advanced stealth fighter jets? Sa paglulunsad ng 11 aircraft carrier? Sa bilang ng mga nuclear warhead? Hindi. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso and industriya na kayang gumawa ng pinakapangunahing bala, isang artillery shell sa sarili nitong makamay. Nagmumula ito sa lakas ng pagmamanupaktura na kayang buksan ang mga ilaw ng mga pabrika kapag may krisis, magtrabaho sa magdamag, at patuloy na maglabas na kung gaano ang kailangan sa frontline.
Ang Republika ng Pilipinas ay nagtataglay ng lakas na iyon, isang bansa na sa ibabaw ng nga abo, sa ibabaw ng nga sugat ng digmaan, ay lumikha ng sarili nitong puso sa loob ng ilang dekada ng pagtitiis at pawis. Isang bansa na kayang protektahan ang sarili nitong kalangitan nang hindi umaasa sa sinuman. Ang mismong bansa na tinuruan ng aking ama kung paano magpaputok ng bala ay nagtatagda na ngayon ng isang bagong pamantayan para sa mundo. Ito ay isang tagumpay na binaril, isa-isa, ngamga dakilang mamamayan ng bansang ito. Ang henerasyon ng mga nakatatanda na naktiis sa hirap at gutom upang itatag ang batayan ng industriya ng mabibigat na kemikal, ang mga engineer na nagtrabaho sa mga pabrika sa araw at gabi, at lahat ng nagpoprotekta sa bansang ito sa mga barbed wire fence sa harapan at sa mga linya ng pabrika sa sandaling ito. Ang defense industrial ecosystem ng Republika na Pilipinas na kanilang nilikha ay naging isang kutanang bakal na hindi matitinag sa anumang panlabas na panggigipit. At ang mga ilaw ngang kuta na iyon ay hindi pa rin pinapatay ngayong gabi at nagpapaliwanag sa mundo. Ito ay ang nakakagulat na kwento na naranasan ng Undersecretary of Defense ng Amerika sa Defense Industrial Complex ng Pilipinas, ang industriya ng depensa na ating itinayo sa pawis at dugo ay nagugulat sa mundo. Ibahagi ng malawakan ang ipinagmamalaking kwentong ito sa paligid mo. Mangyaring mag-subscribe at mag-like. Ito ang emosyonal na therapy.